At kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos at di pa pang issue, makapanayam natin Palace Press Officer at Secretary Claire Castro. Yusek Castro, magandang umaga po. Good morning, Igan. Good morning sa lahat ng mga kababayan nating sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po. Mismong ikaw nakakita sa Pangulo. Pakikwento naman, ano yung orang nakita mo sa kanya? Oo, kagabi, nag-request kasi ako kung pwede ko ba siyang ma-video. Kasi para makita rin ng taong bayan, ano ba yung kanyang lagay. Kasi syempre nakita siya noong umaga na yon na siya yung nandoon sa oath-taking ni General Natates. Pinangunahan ng Pangulo yon. Pero parang hindi kasi nasa-satisfy yung mga tao kapag hindi mismo nakikita ang Pangulo na kumikilos at gumagalaw-galaw. Kasi nasanay ang tao na puro trabaho ang Pangulo, laging nasa ibang lalawigan, nasa ibang mga lungsod para ayudahan ng ating mga kababayan, kamustahin. So parang hindi sanay ang tao ngayon na hindi nakikita ang Pangulo na nasa labas. So sabi ko, Pangulo, baka pwede naman tayo magkita at ako na magbi-video para mapakita natin sa mga kababayan natin na you're okay. Pumayag siya. So siguro dumating ako doon mga 6:45, rather sabi, 7:45, mga 8 o'clock nagbi-video ako or mga between 8 to 8:50 nagbi-video kami. Yun, okay siya. Lumabas ka si Doggy, si Oreo. Habang ako yung nandoon. So hindi AI yan, ha, Yusek? Hindi. Nasa akin yung raw. Pwede nating ipasuri. Nasa akin ang raw. Okay. Cellphone lang yun. Gamit ko lang cellphone. Sabi niyo po, hindi seryoso yung sakit ng Pangulo, pero hindi po ba mainam na maging fully transparent daw dahil sa interes ng buong bansa ang kanyang kalusugan? Transparent kami since day one. Sinabi niya kung ano yung kanyang anong diagnosis. Hindi naman na inilihim ng Pangulo kung ano yung sakit niya. Ang dami na nga nag-research kung ano yung diverticulitis. First time ko rin nadinig yun. So hindi po naglilihim ang Pangulo. Hindi naman kasi po life-threatening ito. Hindi po to serious illness. Sa kanya nararamdaman at sa findings sa binibigay sa kanya at kung paano siya i-treat ng mga doktor, hindi naman po to serious illness na nangangailangan po ng isang medical bulletin. So every now and then, nagpapakita po kami ng kalagayan ng Pangulo. Kailan po asang lalabas ulit sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos? May schedule ho ba siya ngayong araw? Meron siyang schedule ngayong araw sa mamayang gabi. So makikita naman po ito. Baka po i-livestream naman po. So yung pakiusap ng mga doktor niya magpahinga, hindi ba nakaka-apekto sa Pangulo? Yung mga trabaho niya, lalo na't may impeachment complaint, dalawa pa ito laban sa kanya. Sanay kasi ang Pangulo na hindi nagbabakasyon, no? Puro trabaho, kahit nga may naramdaman na, nagtrabaho pa. Pero sabi nga niya, nung weekends, Saturday and Sunday, nabore siya. Kaya instead na matulog, nagbasa na lang ng mga briefs na binigay sa kanya para updated naman siya sa lahat ng kanyang gagawin. Napansin mo ba yung pagbaba ng kanyang timbang? Oo, napansin din niya nung nag-selfie kami. Sabi niya, pala, medyo bumaba, nangayayat daw siya. Kasi po, di ba, ang bilin ng doktor para daw hindi ma-stress yung bituka niya, dapat soft diet. So, na-miss niya na yung steak at napaniginipan niya kumakain siya ng steak. Pero good news, kagabi, nakakain na daw siya ng burger. Okay. Handa ba siyang humarap dito sa House Committee on Justice? Napag-usapan na ba yan? Hindi pa po, pero alam naman po ng Pangulo ang procedure. Hindi naman po yata siya mapapatawag dahil alam po ng procedure. Alam po ng Pangulo ang procedure dyan. Okay, may bagong informasyon tayo kay Congressman Saldico, nasa Sweden daw, noong January 15, wala sa Portugal. Kamusta yung hakbang ng gobyerno para siya mapauwi sa bansa? Patuloy pa rin po. Sabi po natin, ang pinakahuli ko na dinig sa DILG ay nag-apply na po for red notice. So hinintay po natin yan. Kung nasa Sweden po siya, alamin ko po ang pinaka-latest mula sa DILG. Maraming salamat, Palace Press Officer Secretary Claire Castro. Ingatan mo rin ang kalusugan mo, Yusek. Maraming salamat, Igan. Maraming salamat po sa inyo lahat.